Anong masahe daw po ang maganda para mabilis kayong makatulog? Para po sa akin, Swedish massage po ang the best na masahe para mabilis po kayong makatulog. Puro hagod at haplos po ang Swedish massage. Kaya para kayong hinihili, para mas mabilis po kayong makatulog. Tips po para ma-relax po ang inyong isip bago kayo magpamasahe. 1. Iwasan po ang paggamit ng inyong gadgets. 2. Mas maganda po kung hindi kayo busog bago kayo magpamasahe. Pangatlo po, maligo po kayo after ng massage. Pero kung ventosa or hot stone, huwag po muna kayong maliligo. Ako po personally, after po magpa-regular massage, ito po ay Swedish or combination, naliligo po ako para bago ako matulog ay fresh na fresh po ang aking pakiramdam. Sana nakatulong po itong video na to. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all po. Mas masarap magpumasahe kung presko ang pakiramdam. Kung medyo may body odor na, maligo po muna kayo kasi kawawa naman si massage therapist. Hindi siya magiging komportable sa pagmasahe sa inyo. Baka hindi maging magaling ang kanyang pagmamasahe. Kung galing lang ng opisina at hindi naman po pinagpawisan ng husto, okay lang manigo after na ng massage sa inyo. Personally po, after exercise, nagtatanggal lang po ako ng pawis at nagpapalit ng damit, saka na po ako nagpapamasahe. Pero wala po akong body odor. Kaya after na po ng massage sa akin, ako naliligo. Personal choice na lang po kung maliligo kayo bago magpamasahe. Basta, lagi po namin sinasabi na dry massage po ang recommended namin na masahe para sa mga may lakad pa matapos sa masahe sa kanila. Tinatawag po itong dry massage kasi hindi po ginagamitan ng massage oil ang katawan ng client. Halimbawa po ng dry massage ay ang shiatsu kung saan puro pindot po ang ginagawa ng massage therapist sa client. Isa pang halimbawa naman po ay ang thigh massage kung saan puro hunat po ang ginagawang masahe ng massage therapist sa client. Minsan tinatawag din po assisted yoga ang thigh massage. Pwede po na nakadabit ang client kapag nagpapagawa ng dry massage or pwede rin nakahubad or naka-shorts lang. Mainam po itong dry massage kung nais lang ninyo magpamasahe sa gitna ng inyong busy schedule dahil hindi nyo na kailangan maligo or maghubad habang nagpapamasahe. Kumbaga, ready na po ulit kayo sa hamon ng araw. Kung kaya naman, ang whole body massage po ay ang pagmamasahe sa buong katawan ng kliyente. May predefined sequence na po ang mga massage therapist kung ano ang sunod-sunod nilang mamasahihin sa katawan ng client. Sa whole body massage po, hindi po na-appreciate ng mga massage therapist na nagtuturo po ang mga clients kung ano ang kanilang mga gustong ipamassage. Mga halimbawa po ng whole body massage ay Swedish, Shiatsu, combination massage at yoga. May mga massage po na hindi po whole body ang session tulad na hand reflex, foot reflex, foot massage, dagdagay at iba pa. Personally, mas gusto ko po ang whole body massage at hinahayaan ko na lang po si massage therapist na gawin or tapusin ang kanyang sequence. Pero sinasabihan ko siya husang parte ng katawan ko siya gusto magtagal. Kunyari po sa 2 hours sa pagmamassage sa akin, 30 minutes sa likod, 45 minutes sa mga hita at paa, 30 minutes sa ulo at mukha, at 15 minutes naman po para sa tiyan at sa chest area. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Bakit daw nakahubad pag nagpapamasahe? Para lang po malinaw, ang hubad po ay pangtaas, ang hubo po ay pangbaba. May mga massage po na nakahubad para po mag-glide ang pagod ng massage therapist. Tulad po ng Swedish, combination, hot stone at iba pa. May mga massage din po na usually ay hindi nakakubad ang clients. Usually ito po yung mga tinatawag na dry massage tulad ng shiatsu massage at thigh massage. Pero kahit po nakadalit ang mga clients, dapat ito'y manipis or malambot ang mga tela. Pwede din po na nakahubo pag nagpapamasahe, pero depende po ito sa massage na pinapagawa ninyo or depende po kung gaano po kayo komportable sa massage therapist ninyo. Paalala lang po, may mga massage therapist po na ayaw na nakahubo ang mga clients sila para po sa kanilang protection. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nakatulong ang video na to. God bless us all po. Suggestion po namin na kung may sakit kayo, huwag po muna kayo magpapamasahe, lalo-lalo na kung nakakahawa ang inyong karamdaman, tulad ng ubo, sipon at iba pa mga sakit na nakakahawa. Kung viral po ang dahilan ng inyong sakit, huwag po muna kayo magpapamassage kasi baka po humalat ang virus sa inyong katawan. Kawawa din po ang magmamasahe sa inyo at magiging client sila
Kung mahahawa sila sa karamdaman po ninyo. Kung masama ang pakiramdam dahil sa pagod at puyat, ay pwede po kayo magpamasahe. Kung bakterya ang cause na ninyong sakit, pwede po kayo magpamassage pero light to moderate lang po ang pressure. Pero mas pinapayo po namin na wag na po muna kayo magpapamassage. Kung super mainit ang pakiramdam or may sore throat, wag na po muna kayo magpapamasahe kasi baka po lumala ang inyong sakit dahil bas kakalat ang virus na nagkakos po ng inyong karamdaman. Kaya naman, anong masahe daw ang mainam para sa mga nagre-review? Combination massage po ang recommended na massage para po sa mga estudyanteng may paparating na exam. Pinaghalo-halo po Swedish, Shiatsu at Thai massage po ang combination massage. Kaya sigurado mapapawi po ang stress na nararamdaman ng mga estudyanteng nagre-review dahil medyo nakakapag-build po na anxiety, depression at stress ang paparating na exam. Sobrang makakatulong po ang masahe para po mabawasan ang mga sintomas or stress na nararamdaman ng mga estudyante nagre-review. Sobrang makakatulong po ang masahe para maging well-rested ang katawan at isip ng mga estudyante nag-aaral para sa kanilang paparating na exam. Ang well-rested po na utak ay mas nakakapag-absorb ng kanilang pinag-aaralan. Maraming salamat po sa panonood. Sana makakuha po kayo ng mataas na marka. God bless po sa ating lahat. Kung magpapamassage po kayo sa mga massage therapist, ay combination massage po o timplado ang ipagawa po ninyong massage. Pero sabihan po ninyo ang massage therapist na magtagal po ang pagmamasahe nila sa inyong ulo para makapagpintuan na rin kayo ng massage therapist ninyo. At dapat may inform din po si massage therapist na mas magtagal sa mga hagod na strokes. Kung kayo po mismo ang magmamasahe sa mga mahal ninyo, head massage or foot massage po ang gawin ninyong massage. Kung pagod sa kakalakad, kamamaneho, kabibisikleta ang inyong partner, mainam pong gawin ang foot massage sa kanila. Kung gusto lang nilang makatulog, head massage naman po ang gawin ninyo sa kanila. Kung bibisita naman po kayo sa isang spa, mag-request po kayo ng couples room para magkasama po kayo sa kwarto na minamassage. Paalala po, lahat ng ito ay mga suggestion na any massage po ay perfect sa mga taong in love. Pero, personal opinion po, kung kayo ay in love at ano ang extra service? Ang extra service po ay gawain ng mga massage therapist para makakuha ng mabiyayang pera. Sexual po ang nature ng extra service. Sa mga lalaki po, ino-offer po ay ang lingam. Sa mga babae naman po ay neuro massage. Marami pong dahilan kung bakit humihingi ng extra service ang mga clients ng spa. Yung iba dahil daw for medical reasons, yung iba daw ay dahil malungkot, yung iba talagang dahil nanangati lang. Nice. Sa personal ko pong opinion bilang may-ari ng home massage service, hindi po dapat nag-o-offer ng ganitong serbisyo ang kahit sino massage therapy low. Dapat ipagkatiwala nila ang ganitong serbisyo sa mga kalapating mababa ang lipat. O magpalit na lang ng trabaho ang mga massage therapist at magtrabaho sa isang bar. Sa Kawayan Home Massage Service po, mahigpit na pinagbabawal po ang extra service. Automatic termination po kapag nahuli po ang massage therapist na gumagawa ng kalokohan na ito. Binablock na rin po namin at hindi na namin kinakausap ang mga kliyente na nangihingi ng extra service. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ang video na to. God bless po sa ating lahat. Ano ang extra service? Ang extra service po ay gawain ng mga massage therapist para makakuha ng mabiyayang pera. Sexual po ang nature ng extra service. Sa mga lalaki po, ino-offer po ay ang lingam. Sa mga babae naman po ay neuro massage. Marami pong dahilan kung bakit humihingi ng extra service ang mga clients ng spa. Yung iba dahil daw for medical reasons, yung iba daw ay dahil malungkot, yung iba talagang dahil nanangati lang. Nice. Sa personal ko pong opinion bilang may-ari ng home massage service, hindi po dapat nag-o-offer ng ganitong serbisyo ang kahit sino massage therapy low. Dapat ipagkatiwala nila ang ganitong serbisyo sa mga kalapating mababa ang lipat. O magpalit na lang ng trabaho ang mga massage therapist at magtrabaho sa isang bar. Sa Kawayan Home Massage Service po, mahigpit na pinagbabawal po ang extra service. Automatic termination po kapag nahuli po ang massage therapist
na gumagawa ng kalokohan na ito. Binablock na rin po namin at hindi na namin kinakausap ang mga kliyente na nanghihingi ng extra service. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ang video na to. God bless po sa ating lahat. Anong masahe daw ang mainam para sa mga stress sa trabaho? Kahit anong masahe naman po ay mainam para sa mga stress sa trabaho. Sa personal ko pong opinion, kung stress ka na sa trabaho, ay kailangan mo makatulog ng mahimbing para may lakas ka kinabukasan. Kaya, Swedish massage po ang recommended ko na massage para sa mga stress sa trabaho. Saktong pampatulog po kasi ang Swedish massage at malaki po ang tsansa na makakatulog kayo ng mahimbing dahil sa masahe na ito. Pero kung talagang nakaka-stress po ang trabaho ninyo, baka hindi na kayang gamutin ng massage yan. Baka kailangan mo na rin po lumipat ng trabaho para mabawasan ang inyong stress. Pero kung gusto mo lang talaga magpamasahe dahil pagod sa katatrabaho, combination massage po ang recommended namin na masahe para sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong po ang video na to. God bless po. Kahit anong masahe po ay mainam para sa mga hirap bumanyo. Pero kailangan niyo po ma-inform si massage therapist na hirap kayong bumanyo at kailangan po ninyong magpamasahe sa inyong tiyan. Mamasahihin po ng massage therapist ang inyong tiyan mula po diaphragm hanggang pusod ng pababa ng ilang ulit. Tapos, paikot naman. Saka po ito gagabitan ng technique ng tawag namin ay tapotament. Ito pong tapotament ay parte po ito ng Swedish massage. Sa tapotament po, itatapo ng marahan ang inyong tiyan ng paikot ng inyong massage therapist. Mainam po ang massage na ito para sa may mga acid reflux. At syempre, kailangan niyo po uminom ng maraming tubig para lumambot po ang sama ng loob ninyo sa inyong tiyan. Na-mention ko na rin ang acid reflux. Isa pa po masahe na mainam po sa acid reflux ay ang chest massage. Kaya, palagi ko po sinasabi sa nagmamasahe sa akin na gusto ko magpamasahe sa aking tiyan at sa aking chest area. Madalas po ay hindi kasama ang masahe sa tiyan at sa chest sa mga sequence ng mga massage therapist dahil marami din po kasi mga clients ang ayaw sa masahe na ito. Pero pwede naman po ito i-request sa kanila. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ang video na to. God bless po.